Yun, magandang araw. So for today's video, mag-unbox tayo ng aking bagong tool. So check natin. Yun, so ito yung pinakabago kong budo. Male tank na chopsaw. So maliit lang ang chopsaw to, 7 inches blade. So ganito yung laman niya sa loob, wala man lang bubble wrap. Yan, so ito yung tsura niya. Sobrang liit lang. Ang liit lang talaga, para siyang circular saw na may base plate na stand. So saktong-sakto to dito sa aking shop. Kasi kita nyo naman medyo masikip dito. Wala akong masyadong mapaglagyan. Ang cute lang. Tapos ang gaan pa. Then ito yung mga kasama sa box niya. Yun, 4 na rubber shoes. Isang wrench. 2 carbon. Saka itong kanyang manual. Mali pa yung manual. Circular saw pa. So medyo useless. Mukhang maayos naman. Maganda naman yung brush niya. Pero ang worry ko baka parang coated eh. Hindi kaya masunog to ng mga spark. So may siya, may chain siya, pinaka-lock. Lock lang para pag nilikitin mo, isasabi ko lang yan. Yun, medyo low-tech. So dito tayo sa kanyang base plate. Mukhang okay naman. Makapal siya. Hindi ko alam kung anong klaseng bakal to, pero parang may clear coat siya. Then may ewan ko kung logo ng male tank to. Tao na naka-eyeglass. Tapos dito naman sa kanyang pinaka-miter gauge, eh, merong clamp. Tapos yung clamp nito may quick release. Ito. Ganyan mo na. Tapos ganyan na hugutan. So ito palang wrench na to, pang-adjust nyo lang. Pantanggal ng blade. Tapos pang-adjust din dito sa miter. Pinaka-miter fence niya. Ito. So, may nakasulat na 0, 15, 30, and 45 degree. Suot natin itong mga shoes niya. Mga boots. So, yun lang. Napaka-straightforward naman ng machine itself. So, wala naman siya masyadong features. Yun lang, yung miter. Try natin mag-cut. So, try natin. Medyo nakakatakot yung tunog niya. Para siyang kakalas. Try natin mag-cut, then iskwalahin natin kung straight ba yung cut niya. Yun, ang hirap niya pamputol. Siguro kailangan palitan yung stock blade nito. Tsaka hindi siya malinis. Ito yung cut niya. Hindi siya malinis mag-cut. Yan, tabingire. Siguro kailangan palitan yung stock blade. Hindi siya square. May konting-konti. Try natin i-adjust tong miter pins.
Bukan natin ulit. Yun, so medyo mas maganda na yung cut. Yun, mas square na siya. Pero may konti pa rin pero pwede na. Siguro hahanap na lang ako ng mas magandang blade. So try naman natin yung 45 degree. Yan yung miter mode niya, naka 45 degree siya. So pansin nyo, sakto lang yung 1x1 na tubular. So hanggang doon lang siya. Pero tingin ko magagawa ng paraan hanggang 2x2. I-modify lang natin. Pero yung default setting niya, hanggang 1x1 lang talaga yung miter niya. So yan, try natin. So hindi pwede masyadong higpitan yung pagkakaklamp kasi tinutulak niya tong miter fence nawawala sa 45 degree. So dapat tamang higpit lang. So yan yung pagkakakat niya, medyo messy nga. So palitin talaga yung stock blade niya, medyo hindi mapagkatiwalaan. Pero yung miter cut niya, okay naman. Ayan, kita niyo naman, sarado. So yan, 45 degree naman siya. Yun, so na-testing na natin itong ating bagong biling cut-off saw na actually mini cut-off saw siya. 7 inches lang siya. Kalahati siya nung mga regular na 14 inch na cut-off saw. Kung quality naman ang pag-uusapan, for me medyo average lang to. Pero okay na rin kasi mura lang kasi siya. Ang bili ko lang dito is 2,000 pesos sa Lazada. Nung 5.5, I think mga 2.2 yata o 2.3 yung regular price nito. Siguro overall, bibigyan ko siya ng mga 7 na rating. Consider na lang din natin yung price niya. Siyempre, hindi na masama, di ba? Sa 2,000 pesos, kahit pa paano, may cut-off ka na. So, itong maliit lang talaga yung binili ko. Kasi storage natin dito sa ating ginagawang shop, maliit lang. Actually, yung mga tools ko nga, hindi na magkasya. Kaya mas okay sa akin itong maliit kaysa yung mga 14 inches. Yun nga, DIYer lang naman ako. Hindi ko naman ito pinangnegosyo. So, hindi ko nga sure kung magagamit ko ba talaga ito ng madalas. Pero mas okay na rin na meron kaysa wala. So, hindi ko alam kung may re-recommend ko ba itong machine na to. Pero kung ikaw, kagaya ko lang din na DIYer, okay na okay to. Pero pag feeling ko kung pang industrial use, heavy duty talaga, baka bumigay ito. Kita nyo nga kanina, medyo hirap siyang pumutol. Tingin ko sa blade lang. Medyo low quality kasi itong blade. So hanapan ko na lang ng mas maganda-gandang blade. So okay na rin to para sa akin. Kasi kaysa bumili ako ng isa pang grinder na almost same price lang naman yan na 2,000 pesos. So yung grinder ko na, yung angle grinder ko, hindi na ako magpapalit-palit ng disc. So solely for grinding na lang siya. Ito na yung for cutting ko. Yun, ang comment ko lang naman is yung sana pinaganda-ganda nila kahit pa paano yung blade. Medyo magaan siya. Pero I think dahil na rin yung sa maliit siya. Siguro pagka napatungan na ng mga materialis to, baka hindi na rin siya ganun kawigil. Hindi ko lang alam. Yung build niya naman, hindi naman ganun ka-cheap. Maganda naman yung grip niya, rubberized. Then yung plastic niya, mga hard plastic naman. Tapos metal naman yung base, tsaka itong blade guard niya. So hanggang doon na lang muna itong video natin ngayon. So kung trip nyo yung mga DIY, woodworking and metalworking content, subscribe nyo lang itong channel ko. So hanggang doon lang. Thank you!